Bago tayo magumpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng munting bakas sa comment section. Sabihin mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, iisa tayong nakikinig sa isang kwentong maaaring magpaalala sa atin na hindi sukatan ng pagkatao ang tingin ng ibang tao, kundi ang tibay ng loob na bumangon kahit paulit-ulit kang minamaliit. Sa bayan ng San Jacobo, kilala ang pamilyang Maristela bilang isang pamilyang mahilig sa yabang kahit hindi naman tunay na mayaman. Maayos ang kanilang bahay, hindi naman marangya, pero sapat para may pamuayabang sa mga kapitbahay. Ang pinakaimportante sa kanila ay hindi ang bait, hindi ang pagtutulungan, kundi kung sino ang mukhang may mararating at kung sino ang nakapagpapalaki ng pangalan ng pamilya sa mata ng iba. At sa loob ng bahay na iyon, si Salve Maristela ang laging pinakamaliit ang tingin sa sarili. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil araw-araw siyang pinararamdam na iyon lang ang halaga niya. "Salve, ang tagal mo namang kumilos," sigaw ng kanyang ina na si Miraflor mula sa kusina. "Aalis na ang kuya mo, hindi mo pa naihahain ang almusal." "Eto na ma," mahinang sagot ni Salve habang nagmamadaling isinalin sa plato ang sinangag, itlog at tinapa. Sa hapag, nakaupo na si Rastro, ang panganay at paboritong anak. Nakataas ang baba nito habang nagse-cellphone. Katabi naman niya si Yedra, ang bunsong kapatid na babae na mas madalas sumunod sa uso kaysa tumulong sa bahay. Sa dulo ng lamesa, tahimik lang ang ama nilang si Dionel, gaya ng nakasanayan. Presente sa bahay, pero madalas wala namang paninindigan. "Ma, kulang to!" Reklamo agad ni Rastro nang makita ang ulam. "Sabi ko, may hotdog akong gusto." "Pasensya na kuya," sagot ni Salve. "Ito lang muna ang kaya sa palengke ngayon." Ismid si Miraflor. "Kaya nga wala kang mararating sa buhay, Salve. Ang simpleng bilin hindi mo magawa ng maayos." Hindi na sumagot si Salve. Sanay na siya. Mula pagkabata, palagi siyang inuuna sa gawaing bahay pero palaging huli sa pagkilala. Kapag may award si Rastro sa school noon, parang may piyesta sa bahay. Kapag may bagong raket si Yedra o may nanligaw na medyo may kaya, abot langit ang tuwa ng kanilang ina. Pero kapag si Salve ang nagpuyat, nagsakripisyo o gumawa ng paraan para may mailuto sa bahay, parang normal lang iyon, parang obligasyon niya, parang ipinanganak siya para sumalo sa kakulangan ng lahat. Ang tanging taong minsan nagparamdam kay Salve na mahalaga ay ang kanyang lola, si Belen. Noong nabubuhay pa ito, si Salve ang laging kasakasama sa kusina. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, siya naman ay abala sa pagdikdik ng bawang, paghihiwa ng gulay at pakikinig sa kwento ng lola niya tungkol sa buhay. "Anak," sabi noon ni Lola Belen habang hinahalo ang kumukulong kaldero ng adobo, "ang masarap na luto hindi lang nasa rekado, nasa puso ng nagluluto. Kahit simpleng ulam, kapag inihain mo ng may malasakit, tatatak sa tao." Iyon ang mga salitang malalim na tumimo kay Salve. Kaya nang pumanaw si Lola Belen noong 18 anyos siya, parang may nawala ring ilaw sa loob ng bahay. Hindi na naging masaya ang kusina. Naging lugar na lang iyon ng utos, pagmamadali, at minsan pang-aalipusta. Hindi na rin natuloy ang pangarap ni Salve na mag-aral ng kolehiyo. May pagkakataon sana siyang kumuha ng kursong HRM sa kalapit na syudad, pero nang dumating ang usapan sa pera, mabilis ang naging desisyon ng pamilya. "Mas praktikal kung si Rastro na lang muna ang susuportahan," sabi ni Miraflor noon. "Lalaki yan, siya ang mas makakapag-angat sa atin." "Ma, gusto rin pong mag-aral. Kahit scholarship lang ang habulin ko, baka makakahingi ako ng pamasahe o pang-enroll." "Hindi tayo tumatain ng pera," putol agad ni Miraflor. "Tsaka anong mapapala mo sa pagluluto? Mag-aasawa ka rin lang naman balang araw." Tahimik lang si Dionel, gaya ng dati. Hindi umiyak si Salve sa harap nila, pero nang gabing iyon, sa likod ng bahay, doon siya napaupo sa lumang bangkito ni Lola Belen at tahimik na iniyakan ng unang pangarap na ipinagkait saan niya. Mula noon, nagsimula siyang gumawa ng paraan para mabuhay nang hindi umaasa sa pamilya. Minsan nagbabalot siya ng kakanin para ipabenta sa palengke.
Minsan naman, tumutulong siya sa handaan ng mga kapitbahay kapalit ng kaunting bayad. Kapag may piyesta, siya ang hinahanap para magluto ng pansit, minudo at letse flan. Kapag may binyag o lamay, may mga taong nagtatanong kung pwede siyang umextra sa kusina. "Salve, ikaw nangangahawak ng timpla," sabi ni Aling Susing nang minsang tumulong siya sa handaan. "Iba ang dila mo sa lasa, hindi ordinaryo." Ngumingiti lang si Salve tuwing naririnig niya yun, pero sa loob niya, may unti-unting nabubuong lakas. Baka nga may isa-isa ang talentong lagi nilang minamaliit. Baka nga, hindi lahat ng pangarap ay kailangang dumaan sa diploma para maging totoo. Sa bawat baryang kinikita niya, hindi siya bumibili ng luho. Inilalagay niya iyon sa lumang lata ng biskwit na tinatago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Minsan 50, minsan 100. Minsan 20 lang, pero palagi niyang iniipon. At sa tuwing dumadami ang laman ng lata, lalo niyang nararamdaman na may direksyon ng tahimik niyang paghihintay. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng pinaglulutuan sa bahay ng Teacher Ompong matapos ang isang munting salo-salo, pinaupo siya ng matandang guro. "Salve," sabi nito. "Ilang beses na kitang natitikmang magluto. Alam mo bang kaya mong magtayo ng sariling pwesto?" Napahinto siya. "Ako po, karinderya?" "Bakit hindi?" Nakangiting sagot ni Teacher Ompong. "Ang daming empleyado rito sa bayan na walang maayos na makainan. Kapag masarap ang luto at malinis ang lugar, babalikan ka." Hindi agad nakasagot si Salve. Matagal na iyong umiikot sa isip niya pero ibang usapan na kapag may ibang taong nagsabing posible pala talaga. Pag-uwi niya ng gabing iyon, binuksan niya ang lata ng biskwit. Binilang niya ang naipon niyang pera. Hindi iyon malaki. Hindi sapat para matawag na kapital ng isang tunay na negosyo. Pero sapat na siguro para mangarap ng kaunti. Kinabukasan, pumunta siya sa palengke at kinausap si Mauring, isang tindera ng gulay na matagal nang nakakakilala sa kanya. "Nay Mauring," mahiyain niyang bungad. "Kapag po ba mag-uumpisa akong magbenta ng ulam sa umaga, pwede po kayang hulugan ko muna ang gulay?" Tinitigan siya ng matanda, saka ngumiti. "Ikaw? Aba, bakit hindi? Ikaw pa ba? Hindi ka naman mandurugas. Kapag sipag ang puhunan, susuporta ako." Parang may munting ilaw na sumindi sa dibdib ni Salve. Sunod niyang kinausap si Basti, ang tricycle driver na suki ng mga nagtitinda sa palengke. "Basti, may alam ko bang maliit na pwestong pwedeng rentahan?" "Meron," sagot nito habang umiinom ng kape sa karinderya ng iba. "May bakante malapit sa terminal. Luma nga lang pero matao. Gusto mo samahan kita?" At ganun nga ang nangyari. Isa-isa, may mga taong lumalapit para tumulong sa kanya kahit hindi niya inaasahan. Si Aling Susing na may-ari ng maliit na pwesto, pumayag na hulugan ng renta. Si Basti ang nag-alok na ihatid ng libre ang lumang mesa at bangko. Si Teacher Ongkong ang nagbigay sa kanya ng lumang pisara para gawing menu board. Nang malaman ito ng pamilya niya, hindi suporta ang sumalubong sa kanya. "Karinderya?" Malakas na tawa ni Yedra. "Ate, nakakahiya ka naman. Parang wala ka ng ibang naisik." "Aba, negosyo raw," dagdag ni Rastro na halatang aliw na aliw. "Anong next? Magbebenta ka rin ng banana Q sa kanto." Masakit, pero mas masakit ang sumunod na nangyari. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng salo-salo sa bahay ng tiyahin nilang si Jovita. Kompleto ang ilang kamag-anak at gaya ng nakasanayan, may yabangan, may plastikan at may paghuhusga na nakatago sa ngiti. Nang mapunta ang usapan sa kanya, si Miraflor mismo ang nagbukas. "Ang anak kong si Salve," sabi niya na may kasamang tuyong tawa. "Ayun, magtatayo raw ng karinderya. Akala mo kung anong laki ng pangarap." Nagtawanan ng ilan. "Karinderya lang pala," komento ng pinsan nilang si Tisandro. "Kala ko naman mag-a-abroad o mag-uupisina." "Wala kang mararating sa buhay," biglang sigaw ni Miraflor na tila ba gustong marinig iyon ng lahat. Imbes na mag-isip ng desenteng trabaho, gusto pang magtinda ng ulam sa gilid. Parang natahimik ang paligid ng loob ng ilang segundo. Pero para kay Salve, tila mas malakas ang dagundong ng kahihiyan sa dibdib niya kaysa sa lahat ng ingay sa paligid. Naramdaman niyang namuo ang luha sa mga mata niya, pero pinigilan niya. Hindi siya sasagot. Hindi siya magwawala.
Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang nadudurog. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Tinignan niya ang kanyang ina. Pagkatapos, ang mga kamag-anak nilang nakangisi at saka siya nagsalita sa pinakamahihanang boses na kaya niyang ilabas. Kung wala po akong mararating, hayaan niyo pong ako ang makaalam noon. Pero susubukan ko pa rin. Subukan mo, malamig na sabi ni Miraflor. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Umuwi si Salve ng gabing iyon ng mabigat ng loob pero hindi natakot. Habang hawak niya ang lumang recipe notebook ni Lola Belen, tila naririnig niya ang mahinhing boses nito sa alaala niya. Kahit simpleng ulam, kapag may puso, tatatak sa tao. At doon, sa ilalim ng mahina nilang ilaw, nagdesisyon siyang tuluyan ng itaya ang lahat ng naipon niya. Ilang araw matapos ang gabing iyon, tumayo si Salve sa harap ng maliit na pwestong pauupahan malapit sa terminal. May lumang kalan, 2 kaldero, 3 plastik na upuan, ilang bangkong pinako ni Basti at pisarang may sulat kamay na menu. Hindi iyon magarbo, wala iyong kinang na may pagyayabang sa mga kamag-anak, pero iyon ang unang bagay sa buhay niya na masasabi niyang tunay na kanya. Sa itaas ng pwesto, isinabit niya ang simpleng karatulang pinagawa niya sa karpintero ng baryo. Lutong Belen. Napangiti siya nang mabasa iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya hindi siya talo. Hindi pa man siya nananalo, pero hindi na rin siya ang dating babaeng sunod lang sa utos ng lahat. Huminga siya ng malalim, saka marahang hinaplos ang lumang notebook ng kanyang lola. "Lola," bulong niya, "simula na po." At sa kabilang kalsada, hindi niya napansin na naroon si Miraflor, nakatingin mula sa malayo, hindi upang suportahan siya, kundi para abangan kung kailan siya unang babagsak. Bago tayo tumuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling mag-iwan ng bakas sa comment section. Sabihin mo kung saan ka nanonood at anong oras sa lugar mo ngayon. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang laban ni Salve, may iba't ibang taong gising, nagpapahinga o naghahanap din ng lakas sa isang kwentong tungkol sa pagbangon. Nakatayo si Salve sa harap ng maliit niyang pwesto habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa bayan ng San Jacobo. Ang karatulang Lutong Belen ay bahagyang umiindayog sa mahinang hangin at sa ilalim nito ay ang mumunting pwesto na tila kayang tangayin ng isang malakas na ulan o bugso ng problema. Ngulit sa kabila ng payak na anyo niyon, naroon ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng mga taong tumatawa sa kanya, ang lakas ng loob na magsimula. Unang araw niya ng operasyon, mainit pa ang sinaing, kumukulo ang ginisang munggo at maingat niyang pinapatungan ng hiniwang sibuyas ang tortang talong. Maaga siyang gumising para ihanda ang lahat. Halos hindi siya nakatulog sa kaba, pero mas nanaig ang determinasyon kaysa takot. Ang bawat rekado, bawat sandok at bawat lutong isinasalang niya ay may kasamang dasal na sana'y may bumili. Dumating si Basti bitbit ng isang lumang electric fan. "Oh, dagdag ko na to," sabi nito habang ipinapatong sa sulok ang fan. "Mainit dito sa tanghali, baka matuyuan ng lalamunan ng mga suki mo." Napangiti si Salve. "Salamat Basti, hindi ko alam paano kita babayaran." "Pag yumaman ka na, saka mo na lang ako librehan ng 2 ulam," pabirong sagot nito. Kasunod ni Basti si Mauring na may dalang sako ng gulay. "Ito muna ang dagdag kong petsay at sitaw," sabi ng matanda. "Mamaya mo na bayaran, basta galingan mo lang." At ilang minuto pa, sumilip si Teacher Ompong na may suot na lumang polo at may bitbit na payong kahit tirik pa lamang ang umaga. "Nakabuksan mo nga talaga." "Opo, teacher," mahinang sagot ni Salve. "Kinakabahan po ako." "Kinakabahan ka dahil mahalaga yan sa'yo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nagsisimula ay binarag sa agad. Ang mahalaga, linis ang konsensya mo at maayos ang pagkain mo." Tumanggo si Salve. Ngulit nang tuluyan ng mawala ang mga unang tumulong sa kanya at naiwan siyang mag-isa sa pwesto, bumalik ang kaba. Ilang oras ang lumipas, 2 estudyante pa lang ang bumili ng lumpiang toge at isang tricycle driver ang umorder ng tapsilog. Hindi man lugi, pero malayo iyon sa inaasahan niyang benta. Pagsapit ng 10:00, dumaan sa tapat ng pwesto ang ilang kapitbahay nilang kilalang malapit sa pamilya nila. "Ayan na ba yung pinagmamayabang niyang negosyo?" bulong ni Aling Diding na sadyang pinalakas ang boses para marinig ni Salve. "Parang ihawan ng pang-break time,"
Sagot ni Aling Sabel, sabay tawa. Hindi kumibo si Salve. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga plato kahit ramdam niyang namumula ang tenga niya sa hiya. Ngunit hindi doon natapos ang paninira. Kinagabihan, habang kumakain ng pamilya Maristela sa bahay, muli siya ang naging sentro ng usapan. May bumili ba? Tanong ni Yedra habang kinukutkot ang pritong isda. Baka 4, sagot ni Rastro na tumatawa. Kasama na siguro si Basti at si Teacher. Hindi ko alam ba't ipinipilit pa niya yan. Walang kagat-kagat na sabi ni Miraflor. Kung nakinig siya sa akin noon, baka may matino pa siyang trabaho. Tahimik si Salve habang nagsasandok ng kanin para sa ama niya. Kahit masakit, pinili niyang hindi pumatol. Ngulit nang marinig niya ang sumunod na sinabi ng ina, doon siya bahagyang natigilan. Sa susunod na family gathering, sabi ni Miraflor, kapag may nagtanong tungkol sa kanya, sasabihin kung nagtitinda siya ng sabaw sa terminal. Bahala na silang tumawa. Nag-angat ng tingin si Salve. Sandali lang pero sapat para makita ni Miraflor ang sakit sa mga mata niya. Subalit sa halip na mahiya, lalo lamang tumigas ang mukha nito. Kinabukasan, mas maaga pa siyang nagbukas. Kung tutuusin, pwede siyang panghinaan ng loob. Pero habang hinihiwa niya ang kamatis at sibuyas, paulit-ulit niyang inaalala ang payo ni Lola Belen. Kapag may puso, tatatak sa tao. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin malaki ang benta. May mga oras na halos walang bumibili at napipilitan siyang iuwi ang natirang ulam. Minsan, siya mismo ang kumakain ng malamig na ginisang gulay sa gabi para lang walang masayang. Ngunit kahit ganun, hindi siya bumibitaw. Pinag-aaralan niya kung anong ulam ang mabilis maubos, anong oras dumadami ang tao sa terminal, at aling putahe ang kayang lutuing masarap kahit limitado ang puhunan. Doon nagsimulang maging mahalaga si Jamila sa buhay niya. Si Jamila ay isang biyudang labandera na madalas nagdaan sa terminal tuwing umaga. Payat, kayumanggi at laging may bitbit na malaking bayong, pero mabilis kumilos at matalas ang mata. Isang tanghali, nadatnan siya ni Salve na nagbubuhat ng timba sa kalsada habang halos masubsob sa pagod. "Jamila, maupo ka muna rito," sabi ni Salve. "Kumain ka muna ng libre." "Ay, wag na," nahihiyang sabi ng babae. "Baka malugi ka." "Hindi ka naman araw-araw libre," biro ni Salve. "Ngayon lang, mukhang mahihimatay ka na." Habang kumakain si Jamila ng munggo at pritong galunggong, hindi niya napigilang mapapikit. "Grabe," sabi nito, "parang luto ng nanay ko nung buhay pa siya." Napangiti si Salve. "Talaga?" "Salve," dahan-dahang sabi ni Jamila, "kung kailangan mo ng tao rito kahit tagahugas o tagabenta, pwede akong tumulong sa umaga bago ako maglaba." Dahil kapos sa pera, unay nag-alinlangan si Salve. Ngulit nang napansin niyang mas dumarami ang lumalapit kapag may kausap na agad sa mesa at may ayos na nag-ahain, pumayag siyang kunin si Jamila kahit maliit lang muna ang pasahod. At tama ang hinala niya. Malaking tulong si Jamila. Magaan itong makipag-usap sa customer, mabilis magligpit ng pinagkainan at marunong sumalo sa tensyon sa paligid. Kapag may reklamong maliit, siya agad ang nakikipag-ayos. Kapag may suking kulang ang barya, siya ang nakangiting nagsasabing, "Bukas mo na lang po idagdag." Unti-unti, may iilang bumabalik. Si Mang Tibo na driver ng jeep ang unang dumala ng kasama. Si Nurse Celine ng Barangay Health Center ay nagsabing masarap at malinis ang pagkain. Maging si Teacher Ompong ay may dinalang 2 kapwa guro isang araw at nagsabing, "Dito tayo, siguradong hindi tinipid sa lasa." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Salve na may pag-asa. Pero hindi pumayag ang tadhana na tuloy-tuloy agad ang pag-akyat niya. Isang madaling araw, dumating ang supplier na si Narciso Vela, isang lalaking makinis magsalita at palaging nagmamadali. Siya ang nag-alok ng karne kay Salve sa mas murang presyo kaysa sa ibang nagtitinda sa palengke. "Maganda to, siguradong sariwa, kaka-deliver lang." Dahil gustong makatipid, pinaniwalaan yun ni Salve. Ngulit sumapit ng tanghali, habang niluluto na niya ang karne para sa menu niyang machado, may naamoy siyang kakaiba. "Salve," pabulong na sabi ni Jamila. "Parang may problema yung karne." Linapitan niya ito, suminghot at biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi iyon amoy sariwa. Ngulit huli na, nakahain na ang ilan at may ilang customer nang nakakain. Maya-maya may isang lalaking naputla habang nakaupo sa mesa. Isa itong karpinterong suki sa terminal. "Ate," sabi nito, hawak ang tiyan. "Parang masama pakiramdam ko." Nanginginig si Salve. Parang gumuho ang mundo niya. Kapag may naluson, tapos na. Tapos na ang lutong bilin. Tapos na ang pangarap niya. "Jamila, tubig!" sigaw niya habang lumalapit sa customer. "Kuya, pasensya po, maupo lang po kayo. Basti, pakiusap, tawagin mo si Nurse Celine." Mabilis ang sumunod na pangyayari.
Dumating si Nurse Celine at sinabing baka panis nga ang karne. Kumalat agad ang bulong-bulong sa paligid. May ilang taong napatayo at nag-alisan. May ilan ding nakatingin kay Salve na parang matagal na nilang hinihintay ang pagkakamali niyang ito. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagalay naroon na rin sina Aling Diding at Aling Sabel, nakatingin na parang may libreng palabas. Sabi ko na nga ba, hindi marunong sa negosyo, bulong ni Aling Diding. Halos maiyak siya Salve ngulit pinilit niyang hindi bumagsak sa harap ng lahat. Naghahanap siya ng paliwanag, ng solusyon, ng kahit anong makapagliligtas sa anya. Nang dumating si Inspector Benhur, isang pulis na madalas kumain sa pwesto kapag tanghali. Anong nangyari dito? Masilan nitong tanong, ipunaliwanag ni Jimila ang nangyari. Tiningnan ni Inspector Benhur ang karne, saka ang resibo sa kahon. Mabilis niyang nakita ang pangalan ng supplier. Narciso Bella, ulit niya. May reklamo na pala dati yan, pinaikot lang ang pwesto. Agad siyang nag-utos sa kasamang tanod na hanapin ang supplier. Sa awa ng Diyos, hindi naman malubha ang nangyari sa customer. Sumama lang ang tiyan nito dahil sa sirang karne at agad ding naagapan. Ngulit para kay Salve, sapat na ang pangyayaring iyon para muntik na siyang mawalan ng pag-asa. Bandang hapon nang medyo humupa ang gulo, umupo siya sa likod ng pwesto at doon lang siya tuluyang napaiyak. Pagod na ako, Jimila. Mahina niyang sabi. Parang bawat hakbang ko may humihila pababa. Umupo sa tabi niya si Jimila at marahang hinawakan ng balikat niya. Makinig ka sa akin, Salve. Sabi ni ko, kung manluloko ang supplier, hindi mo kasalanan yon. Ang kasalanan mo lang ay kapag sumuko ka ngayon kahit alam mong malinis ang intensyon mo. Hindi agad nakaimik si Salve, ngulit nang makita niyang bumalik si Mang Tibo kinabukasan at nagsabing, "Dito pa rin ako kakain, ate. Hindi naman ikaw ang nanloko." May kung anong muling bumuo sa loob niya. Si Inspector Benhur mismo ang nagbalita makalipas ang 2 araw na nahuli si Narciso at napatunayang hindi lang siya ang naloko nito. Muling bumalik ang ilang suki matapos malaman iyon. At sa halip na itago ang pangyayari, pinili ni Salve na maging mas maingat at mas bukas sa mga customer. Naglagay siya ng maliit na karatulang sulat kamay. Dito sa lutong Belen, sariwa at malinis na pagkain ang pangako. Kung may pagkukulang, sabihin agad para maitama. Napansin iyon ni Kuya Saro, isang panaderong tahimik ngulit matalas sa negosyo na minsang kumain ng tapsilog sa pwesto. Marunong kang tumanggap ng pagkakamali kahit hindi mo naman kasalanan. Sabi nito, ibig sabihin, kaya mong lumaki. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Salve. Karamihan sa negosyante, puro benta lang ang alam. Ikaw, gusto mong bumalik ang tao dahil sa tiwala. Yan ang puhunan na mahirap pantayan. Mula noon, tinuruan siya ni Kuya Saro kung paano maglista ng totoong gastos, paano paghiwalayin ang puhunan sa kita, at paano umiwas sa supplier na maganda lang magsalita pero walang integridad. Unti-unting natuto si Salve hindi lang bilang kusinera, kundi bilang tunay na negosyante. At dahil mas maingat na siya sa pamamalengke at mas mahusay na si Jimila sa pakikitungo sa tao, nagsimulang umiba ang takbo ng mga araw sa lutong Belen. Nagkaroon siya ng mga putahing inaabangan, ang adobong may gata na may alat tamis na hindi nakakasawa, ang sinigang sa bayabas na pinupuri ng mga guro, at ang espesyal na tapa ni Lola Belen na niluluto niya sa madaling araw para sumipsip ng husto ang timpla. Isang tanghali, halos puno ang 3 mesa niya. Jimila, dagdagan mo nga ng sabaw si Mang Tibo. Salve, 2 order pa lang tapa rito. Teka lang po, parating na. Sigaw niya, hingal, ngulit nakangiti. Sa kabilang kalsada, natigilan si Miraflor nang makita ang pila sa pwesto ng anak. Katabi niya si Yedra at si Aling Diding na parehong napansin ang pagdami ng tao. Mukhang sinuwerte lang, matigas na sabi ni Miraflor. Pero kahit sabihin pa niya iyon ng paulit-ulit, hindi na niya kayang itanggi ang nakikita ng mga mata niya. Sa unang pagkakataon mula nang buksan ni Salve ang lutong Belen, may natitira na siyang perang hindi lang para ipambili ng sangkap kinabukasan. Nang nagsara siya ng gabing iyon, umupo siya sa harap ng lumang kahon kung saan niya itinatago ang kita. Isa-isa niyang binilang ang mga perang lukot, may amoy ulam at mantika,
ngunit sa mga kamay niya ay tila mga patunay na kaya niyang lumaban. Sapat na to, mahina niyang bulong. Para saan? Tanong ni Jamila habang nagwawalis. Tinignan ni Salve ang lumang kalan na ilang beses nang pumalpas sa hinahinang apoy. Para makabili ng bagong kalan, sabi, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang ngiti niya ay hindi ngiti ng pagtitiis, kundi ng tunay na pag-asa. Bago tayo dumako sa mas malalim na yugto ng kwento ni Salve, gusto ko munang anyayahan kang muling mag-iwan ng bakas sa comment section. Sabihin mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkaiba tayo ng lugar at oras, sabay-sabay nating nasasaksihan ang unti-unting pag-angat ng isang babae na minsang minamaliit pero piniling patunayan ang sarili sa tahimik, marangal at totoong paraan. Nang gabing mabilang ni Salve ang kita niyang sapat para makabili ng bagong kalan, hindi siya agad nakatulog. Nasa isip niya ang lahat ng nangyari sa nakaraang mga buwan, ang mga araw na halos walang bumibili, ang paninirang naririnig niya sa mga kapitbahay, ang muntik ng pagkasira ng kanyang pangalan dahil sa supplier na Narciso Bella at agad ding naagapan. Ngulit para kay Salve, sapat na ang pangyayaring iyon para muntik na siyang mawalan ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bayan kasama si Basti para bumili ng bagong kalan. Mukhang seryoso na talaga ang lutong bele na. Biro ni Basti habang itinatali sa tricycle ang kahon ng bagong kalan. Napangiti si Salve. Hindi pa rin ako makapaniwala. Dati nanghihiram lang ako ng lumang lutuan. Ngayon may sarili na akong bago. Isa lang yan sa marami, sabi ni Basti. Basta wag mong kalimutan ang 2 ulam na utang mo sa akin. 3 ulam pa nga, natatawang sagot ni Salve. Pagbalik niya sa pwesto, naroon si Jamila na masayang sinalubong ang bagong bili. Aba, mukhang mayaman na ang amo ko, pangasar nito. Huwag kang maingay, baka marinig ni Ma, sagot ni Salve. Pero pareho silang napatawa. Sa araw na iyon, parang may bagong siglang dumaloy sa lutong Belen. Mas mabilis na ang luto, mas pantay ang init ng apoy, at mas kampante si Salve sa paghahanda ng pagkain. Sa sumunod na mga linggo, nadagdagan ang mga suhi nila, mga guro, driver, tindera, empleyado ng munisipyo, at ilang construction worker na araw-araw nang doon nanananghalian. Hindi pa man lumalaki ng husto ang negosyo, nagsisimula ng magkaanyo ang pangarap. Unti-unti ring natututo si Salve na humawak hindi lang ng kusina, kundi ng direksyon ng kanyang buhay. Hindi na siya ang dating tahimik na sumusunod lang sa utos sa bahay. Ngayon, siya na ang nagdidesisyon kung anong ulam ang iluluto, magkano ang ilalabas na puhunan, paano hahatiin ang kita, at sino ang pagkakatiwalaan. Ang dating babaeng laging pinapangunahan ng iba ay unti-unti nang natututong maging matatag. Ngulit habang lumalago ang kanyang maliit na pwesto, ganun din ang paglalayo niya ng loob sa pamilya. Hindi naman siya umalis sa bahay agad-agad, nanatili pa rin siya roon sa loob ng ilang taon dahil gusto niyang makaipon muna ng sapat. Ngulit malinaw na nagbago na ang tingin niya sa bahay na iyon. Hindi na iyon tahanan para sa kanya. Isa na lang iyong lugar na pinagtitiyagaan niya habang binubuo ang sariling daan palabas. Si Miraflor ay nanatiling malamig at kung minsan ay lalo pang tumatalim ang dila. May benta ka nga araw-araw ka namang amoy mantika, minsang sabi nito habang nag-aayos ng buhok sa sala. Si Rastro naman ay walang ginawa kundi mangutya. Paminsan-minsan may trabaho, paminsan-minsan ay wala. Kapag may konting pera, laging may barkadang kasama sa inuman. Kapag kaus, biglang mabait. Salve, pautang naman dyan kahit 2,000, sabi nito minsan. Babayaran kita sa susunod. Hindi na siya nagpapaikot sa ganoong salita. Kulya, may pinag-iipunan ako, hindi pwede. Aba, yumabang ka na, sagot ni Rastro. Si Dionel ay ganoon pa rin, tahimik, walang lakas para manindigan. At si Yedra naman ay tuloy sa paghabol sa luho kahit wala namang sariling pinagkukunan ng pera. Sa pagdaan ng panahon, lalo lamang nakita ni Salve na ang pamilya niya ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan niyang umangat, hindi para ipamukha sa kanila ang tagumpay, kundi para makatakas siya sa mundong wala siyang nakukuhang respeto. Lumipas ang unang 2 taon. Mula sa iisang pwesto, napansin ni Salve na may mga customer nang bumabalik hindi lang para sa pagkain,
kundi para sa pakiramdam na parang bahay ang kanyang karinderya. Ate Salve, yung tapan niyo parang luto ng mama ko, sabi ng isang binatang empleyado ng hardware na si Pabling. Salve, dagdagan mo nga ng sabaw ang sinigang ko. Pakiramdam ko gumaan ang araw ko rito, sabi ni Nurse Celine tuwing natatapat ang duty nitong umaga. Dahil dito, naisip ni Salve na baka panahon na ang hindi lang siya magluto para sa araw na iyon. Baka panahon na ring magplano para sa mas mahabang bukas. Doon naging mahalaga sa kanya si Kuya Saro. Ang tahimik na panadero na dati basta suki lang, unti-unti niyang naging tagapayo sa negosyo. Hindi ito pala salita, pero kapag nagsalita, laging may laman. Salve, sabi ni Kuya Saro isang gabi habang nagsasara sila ng pwesto. Kapag puro benta lang ang iniisip mo, mapapagod ka. Kailangan mo nang mag-isip kung paano lalago ang pangalan mo. Paano po? Una, ayusin mo ang libro mo. Pangalawa, magtabi ka ng pondo para sa susunod na hakbang. Pangatlo, huwag mong iasa sa sipag lang. Dapat marunong ka ring tumingin sa pagkakataon. Mula noon, mas naging maingat si Salve sa lahat. Bumili siya ng malinis na ledger notebook, kung saan araw-araw niyang sinusulat ang kita, gastos, bilang ng order, at paboritong ulam ng mga suki. Si Jamila naman ang tumulong sa paglilista ng mga order at paghahanda ng maayos na sistema sa pwesto. Nang ikatlong taon, nakahanap siya ng mas malaking inuupahang lugar malapit sa palengke. Hindi na iyon basta pwesto lang na may 3 mesa. Isa na iyong muriting wettery na kayang magsilbi ng mas maraming tao. May maliit ng lababo, mas maayos na kitchen area at 4 na empleyado. Si Jamila, isang batang server na si Mirin, isang kusinerong baguhan na si Daxel, at isang matandang tagahugas na si Nanay Corcha. Hindi ako makapaniwala, Sabi ni Jamila habang tinitingnan ang bagong lugar. Dati hiraman lang tayo ng timba, ngayon may sariling kusina na. Napahawak si Salve sa dingding. Ako rin, parang panaginip. Hindi na yan panaginip, sabi ni Daxel habang inaayos ang mga kawali. Totoo na yan, ate. Sa bagong lugar, lalo pang sumikat ang mga putahe ni Salve. Ang adobong may gata, sinigang sa bayabas at espesyal na tapa ang naging paborito ng mga tao. Ngunit hindi siya nakontento roon. Nagdagdag siya ng mga pagkaing may sariling kwento, kalderetang Belen, ginataang gulay ni Mauring at lugaw ni Corcha para sa umaga. Bawat putahe ay may ugat sa mga taong tumulong sa kanya noong wanga pa siya. Sa panahong iyon, doon niya unang nakilala si Leovix Aranda. Isa itong biyudong negosyante na madalas bumiyahe sa iba't ibang bayan dahil sa maliit nitong negosyo sa construction supplies. Isang tanghali, napadpad ito sa eatery ni Salve dala ng isang municipal engineer. Dito tayo, sabi ng engineer. Masarap dito, parang hindi tinipid. Tahimik na umorder si Leovix ng 3 putahe. Nang matapos itong kumain, ipinatawag nito si Salve. Ikaw ang may-ari? Tanong nito. Opo, sagot ni Salve, bahagyang alanganin. Magaling ka, hindi lang sa lasa, sagi ni Leovix. Pati galaw ng lugar mo may sistema. Ilang branch na meron ka? Napangiti si Salve. Isa pa lang po, pero mas malaki na po ito kaysa dati. Tumango si Leovix. May plano ka bang mag-expand? Natigilan si Salve. Pangarap ko po iyon, pero hindi ko pa alam kung paano. Kung gusto mong lumaki, huwag ka lang sa kusina tumingin. Aralin mo ang permits, branding, supplier network at paghawak sa tao. Maraming restaurantang bumabagsak hindi dahil pangit ang luto, kundi dahil hindi marunong sa likod ng negosyo. Mahalaga ang usapang iyon. Hindi man agad, pero si Leovix ang naging isa sa mga unang taong tumingin kay Salve bilang negosyante, hindi bilang kawawang babae o anak na minamaliit. Mula noon, kapag dumarating ito sa bayan, paminsan-minsan siyang binibigyan lang payo. Hindi pera ang iniabot nito, kundi direksyon. Sa ika-4 na taon, nakapagbukas si Salve ng ikalawang branch sa kalapit na bayan. Hindi ito enggrande, maliit lang, pero mas maayos ang upuan, mas maaliwalas ang lugar, at mas kilala na ang pangalang Lutong Belen. Dito nag-umpisa ang totoong pagbabago. Hindi na lamang siya kumikita para sa pang-araw-araw.
Nagkakaroon na siya ng ipon, ng kapital, at higit sa lahat, ng reputasyon. Habang si Salve ay abala sa unti-unting paglawak, kabaligtaran naman ang nangyayari sa pamilya niya. Si Rastro ay lalo pang nalulubog sa bisyo at kapalaluan. Minsan sinubukan nitong magtayo ng buy and sell gamit ang perang inutang kung kani-kanino, pero nalugi dahil ipinang-inom ang puhunan. Si Dionel naman ay naloko sa isang peking investment scheme na ipinakilala ng kaibigan sa sabungan. Ang maliit na ipon na meron sila ay nawala. Si Yedra na dating todo porma at pagyayabang ay napasama sa mga barkadang maluho at kalaunan ay napilitang mangutang para lang mapanatili ang itsura ng buhay na gusto niyang ipakita sa iba. At si Miraflor, hindi pa rin nagbabago. Kahit kitang-kita na ang pag-unlad ni Salve, may paraan pa rin itong maliitin iyon. Swerte lang yan, sabi minsan sa kapitbahay. Kung hindi dahil sa mga taong bumibili, ewan ko lang. Ngunit kahit sabihin pa niya iyon, hindi na kayang lunurin ng mga salita ang realidad. Alam na ng buong bayan kung sino si Salve Maristela. Ang dating pinagtatawanan dahil karinderya lang ang negosyo, siya na mayon ang babaeng nagbibigay ng trabaho sa ilan sa kanilang kababayan. Lumipas pa ang mga taon. Ang ika-5 taon ay para sa pag-aayos ng sistema. Ang ika-6 para sa pagbubukas ng ika-3 at ika-4 na branch. Ang ika-7 para sa mas maingat na pagpili ng managers at training ng staff. Ang ika-8 para sa pag-aayos ng supplier network at pagrerehistro ng brand. Ang ika-9 para sa pagpasok sa siyudad. At sa lahat ng yugtong iyon, hindi nawala ang mga taong tumulo sa kanya sa simula. Si Jamila ang naging una niyang operations supervisor. Si Daxel, na dating baguhang kusinero, ay naging head chef ng isang branch. Si Merin naman, na mahilig mag-picture ng pagkain at marunong gumawa ng captions, ang tumulong para makilala ang mga restaurant nila online. Si Mauring ang naging isa sa mga pangunahing supplier ng gulay. At si Teacher Ompong, kahit tumanda na ay nananatiling suki at tagahana ng bawat tagumpay niya. Sa ika-10 taon, dumating ang araw na tila noon ay imposibleng isipin. Nasa isang regional business awarding si Salve, nakasuot ng simple ngunit eleganteng Filipiana, habang binabanggit ng host ang kanyang pangalan. From a humble roadside eatery in San Jacobo to 10 successful homegrown restaurants across nearby towns and cities, please welcome this year's most inspiring homegrown restaurancier, Ms. Salve Maristela of Lutong Belen Dining Hall. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Napahawak si Salve sa dibdib niya habang tumatayo. Saglit niyang naalala ang lumang bangkito ni Lola Belen, ang unang kalan, ang paninirang dinanas niya at ang gabing sinabihan siyang wala siyang mararating sa buhay. Ngunit nang akyatin niya ang entablado, wala nang bigat ng nakaraan sa hakbang niya. Ang naroon ay hindi yabang, kundi tahimik na pagkapanalo. Pagkatapos ng awarding, bumalik siya sa San Jacobo at dumaan sa pinakamatandang branch, ang unang eatery na nagbukas ng lahat. Doon, sa likod ng kusina, inilabas niya ang lumang recipe notebook ni Lola Belen. May mga mantsa na ito ng mantika at luha, pero buo ka yun. Lumapit si Jamila at ngumiti. 10 na! 10 na! Mahinang sagot ni Salve. Kung nandito si Lola Belen, iiyak yun sa tuwa. Napatingin si Salve sa notebook at huminga ng malalim. Hindi na ako galit sa nangyari noon. Siguro kung hindi nila ako minaliit, hindi ko rin tutulungan ang sarili kong lumaban ng ganito. Kinagabihan, hindi siya dumiretso sa bahay ng pamilya niya. Sa halip, nagtungo siya sa lumang bahay ng kanyang lola na matagal na niyang pinapaayos. Hindi iyon mansyon, pero maaliwalas, malinis at may maliit na hardin. Sa tapat ng bahay, may nakapaskil ng karatula para sa bago niyang proyekto, Belen Culinary Scholarship for Working Students. Pinangarap niyang hindi matatapos sa restaurant ang tagumpay niya. Gusto niyang may ibang batang katulad niya na mabibigyan ng pagkakataong hindi niya nakuha noon. Mga batang may talento, sipag at pangarap, pero kinapos sa suporta. Habang nakatayo siya roon sa tapat ng lumang bahay ni Lola Belen at pagmasdan ng karatulang Belen Culinary Scholarship for Working Students,
Pakiramdam niya ay sa wakas ay may direksyon na ang lahat ng pagod, luha at pangungutya na pinagdaanan niya sa nakalipas na 10 taon. Hindi na lamang tungkol sa kanya ang tagumpay niya. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay na mali ang mga tumawa sa kanya. Ang gusto niya ngayon ay lumikha ng espasyong hindi niya naranasan noon. Isang mundong may naniniwala sa mga taong maliit ang tingin ng iba. Ngunit habang ang buhay niya ay tuloy-tuloy na umuusbong, iba naman ang direksyon na tinatahak ng buhay ng pamilya Maristela. Unti-unti nang nakakarating kay Salve ang mga balita tungkol sa kanila kahit hindi naman niya ito hinahanap. Sa isang bayan na gaya ng San Jacobo, mabilis kumalat ang kwento ng pagangat at lalo na ang kwento ng pagbagsak. Minsan, naririnig niya yon mula sa mga dating kapitbahay. Minsan, mula kay Mauring. At kung minsan, mula mismo sa mga supplier na dati dumaraan din sa bahay nila. Salve, sabi minsan ni Mauring habang nag-iinspeksyon ng bagong dating na gulay sa central kitchen ng ika-4 niyang branch. Narinig mo ba? Naloko raw si Dionel sa investment na yan. Akala raw kikita sila ng laki. Bahagyang tumigil si Salve sa pagsusulat sa clipboard. Ganun po ba? Tumandong si Mauring. Naubos daw halos lahat ng natitira sa kanila. Hindi ko na lang alam kung totoo ang buong detalye, pero mukhang hirap sila ngayon. Hindi agad sumagot si Salve. Ibinaba niya ang clipboard at tumingin sa mga sako ng gulay na nakasalansan sa harap niya. Maraming taon na rin mula nang huli siyang umasa sa kabaitan o pag-aproba ng mga magulang niya. Pero sa kabila noon, may mga pagkakataong parang may kung anong mabigat pa ring nakabaon sa dibdib niya tuwing naririnig niyang lalo silang lumulubog. Hindi dahil natutuwa siya. Hindi rin dahil handa na agad siyang tumulong, kung hindi dahil kahit anong gawin niya, hindi niya mabura ang katotohanang sila pa rin ang pamilya na kinalakhan niya. Ang bahay na iyon ang una niyang nakilalang mundo. Ang mga taong iyon ang unang nagturo sa kanya kung gaano kasakit ang mabuhay ng kulang sa pagmamahal. Hindi nagtagal, mas luminaw pa ang sitwasyon. Isang hapon, dumaan sa punong branch ng Lutong Belen Dining si Teacher Ompong. Matanda na ito ngayon, mas mabagal ang lakad at mas kita sa mga mata ang pagod ng panahon. Ngunit gaya ng nakagawian, mainit pa rin ang ngiti nito para kay Salve. Anak, bungad ng matanda habang inaayos ang salamin. Napadaan ako sa lumang lugar niyo kanina. Napatingin si Salve sa kanya. Bahay po. Oo, nakatambak ang kung ano-ano sa labas. Parang may gustong hilahin na appliances. May narinig akong usapan na baka raw mapaalis sila kung hindi sila makabayad. Nanahimik si Salve. Hindi ko naman sinasabi sa iyo to para guluhin ang isip mo. Dagdag ni Teacher Ompong. Pero kilala kita. Ayokong sa iba mo pa marinig. Huminga ng malalim si Salve. Salamat po sa pagsasabi, teacher. Hindi niya inamin, pero buo ang gabing iyon na hindi siya mapakali. Habang nag-iikot siya sa kitchen, nag-check ng stocks, at nakikipag-usap sa managers ng iba't ibang branch sa telepono, panay ang balik sa isip niya ng bahay na minsang pinagdausan ng mga hapunan puno ng pangmamaliit sa kanya. Bahay na dating punong-puno ng yabang, pero ngayoy unti-unti nang nawawasak dahil sa maling desisyon ng mga taong nanghamak sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang engrandeng pagbubukas ng ika-10 restaurant ni Salve sa syudad. Ito na ang pinakamalaki niyang branch sa ngayon. May eleganteng kahoy na interiors, malawak na kusina, pribadong function room, at isang pader na punong-puno ng lumang larawan ni Lola Belen, ng unang pwesto, ng mga unang empleyado, at ng mga taong tumulong sa kanya sa simula. Nandoon sina Jamila, Daxel, Mirin, Mauring, Basti, Teacher Ompong, at maging si Leovics Aranda na nayo'y isa na sa mga pinagkakatiwalaan niyang mentor sa negosyo. Hindi ka na talaga mapipigilan, nakangiting sabi ni Leovics habang nakatingin sa bagong bukas na branch. Ayoko pong sanang lumaki ng mabilis. Gusto ko lang po talagang maging maayos, pero ang dami pong nagtiwala. At hindi nila ilalagay ang tiwala nila sa'yo kung hindi mo rin pinatunayan ang sarili mo. Sagot ni Leovics. Sa gitna ng kasiyahan, media interviews at pagbati mula sa iba't ibang panig ng negosyo, wala sa isip ni Salve ang araw ding iyon ang magbubukas ng pinakamasakit na pagsubok sa kanya. Bandang tanghali,
Habang nakatayo siya malapit sa entrance at tinatanggap ang mga bisita, may napansin siyang kakaibang kilos sa labas. Parang may nagkakagulo sa gilid ng parking area. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang babaeng payat, gusot ang buhok at nakasuot na kupas na damit. Kasunod nito ang isang lalaking tila mabagal ang kilos at nakayuko. Sa tabi nila ay isang lalaking tabingi ang lakad at halatang balisa. Nanigas si Salve nang makilala ang mga mukha. Si Miraflor, si Dionel at si Rastro. Sa likod nila ay may nakaupo sa isang inuupahang wheelchair, si Yedra. Maputla, payat at halatang nanghihina. Ate Salve, bulong ni Mirin na nakapansin din. Pamilya mo ba sila? Hindi agad sumagot si Salve. Parang nanigas ang kanyang lalamunan. Lumapit si Jamila sa kanya. Huminga ka muna. Pabulong nitong sabi. Huwag kang magdadalos-dalos. Ngunit wala ng oras para umiwas. Nakita na siya ni Miraflor. Parang gumuho ang anumang natitirang yabang ng ina niyang minsang sumigaw sa harap ng mga kamag-anak na wala siyang mararating sa buhay. Halos matisod itong lumapit kay Salve at bago pa man tuluyang makaabot, bigla itong lumuhod sa marmol na sahig sa mismong bukana ng bagong restaurant. Salve, nanginginig ang boses nito. Anak, tulungan mo kami. Parang tumigil ang mundo sa paligid nila. Natahimik ang ilang bisita. Ang ilan ay napatingin. May mga bulong nang nagsisimula sa sulok. Hindi ito ang eksenang inaasahan ng sino man sa araw ng pagdiriwang. Tumayo ka ma. Malamig ngulit nanginginig na sabi ni Salve. Huwag dito. Pero hindi tumayo si Miraflor. Sa halip ay mas lalo pa itong napahagulhol. Wala na kaming malapitan. Mawawala na ang bahay. May utang kami. Kailangang maoperahan si Yedra. Tulungan mo kami anak. Ikaw na lang ang natitira. Sa puntong iyon, lumapit si Dionel. Nanginig din ng mga kamay. Pasensya ka na Salve, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Nagkamali kami. Nagkamali ako. At si Rastro, na dati laging taas noo at puno ng pangungutya, ngayon parang naubos ang angas. Ngunit sa likod ng kahinaang iyon, ramdam pa rin ni Salve na may natitira pang kapal ng mukha rito. Kung pwede, pautang muna, mabilis nitong sabi. Aayusin ko rin naman. Pamili mo kami. Ang salitang pamilya ang siyang lalo niyang ikinabigat. Pamilya. Iyon din ang salitang ginamit nila noon habang pinaparamdam sa kanya na mas mababa siya sa lahat. Iyon din ang salitang ipinangtakip nila sa mga paboritismo, pananakit, pangmamaliit at pananahimik. At ngayon, sa oras na malaki na ang ipinundar niya, iyon din ang salitang bigla nilong inilalapit sa kanya na parang susi sa lahat ng gusto nila. Tumuwid si Salve at pilit pinanatiling kalmado ang boses. Dali niya sila sa function room, utos niya kay Mirin. Ayokong sa harap ng lahat ito pag-usapan. Pagkapasok nila sa pribadong silid, doon lamang siya tuluyang humarap sa kanila nang walang humahadlang na ingay ng mga bisita sa labas. Kasama niya sa silid sina Jamila, Leovix at Daxel, hindi para makisawsaw, kundi para tiyaking hindi siya mag-iisa sa sandaling maaring bumigat lampas sa kaya niyang buhatin. Sabihin niyo ang totoo, mariing sabi ni Salve. Napaupo si Miraflor at punas ng luha. Si Dionel ay tahimik na nakayuko. Si Yedra na namumutla sa wheelchair ay umiwas ng tingin. Si Rastro naman ay tila gustong magsalita pero inuunahan ng hiya at pagkamainitin ng ulo. Ako na magsasabi, mahina ngunit malinaw na sabi ni Yedra. Naaksidente ako 2 buwan na ang nakalipas. Naipit ako sa motor ng kaibigan ko. Hindi agad na ipagamot ng maayos kasi wala ng pera. Tapos, sunod-sunod na ang problema. Anong nangyari sa bahay? Tanong ni Salve. Si Dionel ang sumagot. Isinangla ko ang titulo para sa investment. Sabi kikita raw ng malaki. Naniwala ako. Naloko kami. At si Kuya, malamig niyang tanong kay Rastro. Biglang napataas ng tingin si Rastro. Nalugi ako, okay? Hindi ko naman ginustong mangyari yun. Sa pagsusugal, diretsong tanong ni Salve. Hindi sumagot si Rastro. Sapat na
ang katahimikan nito. Hindi napigilang mapapikit ni Salve. Lahat ng ito habang unti-unti niyang naaalala ang mga gabing nag-uuwi siya ng pagod mula sa karinderya noon at wala siyang narinig kundi pang mamaliit mula sa mga taong ito. "Bakit ngayon lang kayo lumapit?" tanong niya, kahit alam naman niya ang sagot. Kahit pa nanlalabo sa luha ang mga mata ni Miraflor, nagawa pa rin nitong sabihin ng linyang lalo lamang nagpahigpit sa dibdib ni Salve. "Kasi ikaw lang ang may kaya." "Hindi," nais ni Salve. "Hindi dahil anak niyo ako. Hindi dahil naalala niyo bigla na may puso ako. Kundi dahil ngayon lang ako naging kapaki-pakinabang sa inyo." Parang nabasa ni Jamila ang iniisip niya. Maingat nitong hinawakan ang siku niya. Tahimik na paalala na huminga. Ngunit bago pa makapagsalita si Salve, sumingit si Rastro. "Ano ba naman yung pagtitingin mo sa amin?" Masungit nitong sabi. "Kung tutuusin, pamilya mo pa rin kami. Hindi mo naman ikakamatay kung bibigyan mo kami ng pera. Ang dami-dami mo ng restaurante." Tumalim ang tingin ni Daxel. Si Liovix naman ay bahagyang umusog pasulong sa upuan, tila handang pumignita kung kakailanganin. "Rastro," malamig na sabi ni Salve, "wag mo akong kausapin na parang obligado ako." "Obligado ka nga talaga," putol nito. "Kung hindi dahil sa pamilyang to, wala ka rito." Natawa si Salve, isang maikli, mapait at halos hindi niya ring makilalang tunog mula sa sarili niyang bibig. "Talaga ba?" sagot niya. "Kung hindi dahil sa pamilyang to, baka nakapag-aral ako. Kung hindi dahil sa pamilyang to, baka hindi ko naranasang pagtawanan sa buong angkan. Kung hindi dahil sa pamilyang to, baka hindi ako kailangang lumaban ng mag-isa lang para lang paniwalaan ang sarili ko." Natahimik ang silid. Si Miraflor ay napaiyak ng mas malakas. Si Dionel ay tuluyang napayuko. Si Yedra napapikit na lamang. Tila bang na yun lang tumatama sa kanya ang bigat ng lahat. At si Rastro, sa unang pagkakataon sa buhay nito, ay walang maisagot. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa labas ng function room ay patuloy ang opening ng restaurant, pero sa loob ay parang bumukas lahat ng sugat na tagal nang tinakpan ni Salve para lang makausad. "Ano ang kailangan ni Yedra?" tanong niya sa wakas. Napatingin ang lahat sa kanya. "Operasyon sa balangkang," sabi ni Yedra, halos pabulong. "Sabi ng doktor, kaya pa naman, pero mas mahal kapag mas pinatagal." "At ang bahay?" "May 1 buwan bago tuluyang kunin," Sagot ni Dionel. At doon na pumasok ang tunay na pagsubok. Hindi pera lang ang issue. Hindi simpleng tulong lang ito. Ang nakataya rito ay ang puso ni Salve. Kung papayagan ba niyang muling lamunin siya ng konsensya o kung kaya ba niyang tumulong nang hindi isinusuko ang respeto sa sarili. Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana ng function room. Mula roon, tanaw niya ang dining area ng bago niyang restaurant. Ang mga empleyado niyang abalang ngunit masigla, ang mga customer na kumakain, ang pangalan ni Lola Belen na nakasulat sa menu, ang mga taong naniwala sa kanya noong wala pa siya. Iyon ang buhay na siya ang bumuo. Hindi regalo ng pamilya, hindi aksidenteng swerte, hindi utang na loob sa mga taong minamaliit siya noon. Lumapit sa kanya si Leovix at mahinang nagsalita. "Hindi mo kailangang sagutin lahat ngayon. Ang pagtulong ay hindi pagsuko." Sa kabilang tabi naman ay si Jamila. At ang pagtanggi sa pang-aabuso ay hindi kawalan ng puso. Dahan-dahang tumanggo si Salve. Pagharap niyang muli sa pamilya niya, hindi na naninginig ang boses niya. Mas malinaw na ito ngayon, mas matatag. "Hindi ko kayo bibigyan ng pera ng basta-basta," sabi niya. Napahikbi si Miraflor. Napamura naman ng mahina si Rastro. "Pero hindi ko rin hahayaang mamatay si Yedra o tuluyang mapaalis sa bahay si Papa." Pagpapatuloy niya. "Tutulong ako, pero hindi sa paraang gusto nyo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Dionel. Tumingin si Salve sa bawat isa sa kanila. Sa inang minsang sumigaw na wala siyang mararating, sa amang nanahimik noon, sa kapatid na nanghamak sa kanya, at sa bunsong ngayoy lugmok sa harap niya.
May kondisyon ako, mariing sabi niya. At kapag hindi niyo tinanggap, dito na matatapos ang pag-uusap na to. Napalunok si Miraflor. Si Dionel ay bahagyang tumuwid. Si Yedra ay napatingin sa kanya ng may takot at pag-asa. Si Rastro na may nangingitim ang anyo, ngunit wala na itong lakas para mag-utos o manindak. At sa gitna ng mabigat na katahimikan sa silid, doon nagsimulang mabuo sa isip ni Salve ang pinakamahirap ngunit pinakamakatarungang desisyong gagawin niya para sa pamilyang minsang dumurog sa kanya. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng istoryang ito, mag-iwan ka muna ng munting bakas sa comment section. Sabihin mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, sabay-sabay nating tinutunghayan ang pagtatapos ng isang kwentong nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng naipundar, kundi sa tibay ng pusong marunong magtakda ng hangganan, magpatawad ng may dignidad, at piliing maging mabuti nang hindi inuulit ang sakit na minsang ipinadama sa kanya. Nanatiling tahimik ang pribadong function room matapos sabihin ni Salve na may kondisyon ng anumang tulong na ibibigay niya sa kanyang pamilya. Ang dating mga taong malalakas ang loob na manghusga, manginsulto at diktahan siya, ay ngayoy nakaupo sa harap niya na tila mga batang walang maipaliwanag sa sariling pagkakamali. Si Miraflor ay panay ang punas ng luha. Si Dionel ay nakayuko pa rin. Parehong mga kamay ay magkasalikop na parang takot na may kasunod pang pagguho ang buhay nilang matagal nang nagkakabitak-bitak. Si Yedra, maputla at halatang may nararamdamang sakit, ay tahimik lamang sa wheelchair. Samantalang si Rastro, kahit pigilang inis, ay halatang umaasang may makukuha pa rin siya sa pamamagitan ng pagmamatigas. Makinig kayong mabuti, sabi ni Salve, malinaw at matatag. Tutulungan ko si Yedra sa pagpapagamot. Ako ang sasagot sa ospital, doktor at rehabilitation niya. Pero direkta ko iyong babayaran. Hindi dadaanan kahit anong pera sa inyo. Napatingin sa kanya si Yedra. At sa unang pagkakataon mula nung pumasok sila sa restaurant na iyon, ay may nakita siyang tunay na hiya at pagsasalamat sa mga mata ng bunsong kapatid. Tungkol naman sa bahay, pagpapatuloy ni Salve, aayusin ko ang pagkakausap sa bangko o kung sino man ang may hawak ng pagkakasangla. Pero hindi ko ibibigay sa inyo ang malaking cash para kayo na naman ang humawak. Ako ang magpapasya kung paano iyon hahatiin at babayaran. Napalunok si Dionel. Salve, salamat anak. Pero bago pa lumuwag ng tuluyan ng hangin sa silid, tinaasan ni Salve ang tingin si Rastro. At ikaw kuya? Wala kang makukuhang pera sa akin. Ano? Mabilis nitong sagot, halos napatayo sa upuan. Ako pa ang wala? Dahil ikaw ang hindi marunong humawak ng pera. Dahil ikaw ang unang nang api sa akin noon at hanggang ngayon gusto mo pa ring mag-utos. Kung gusto mong makaahon, hindi kita huhugutin gamit ang perang pinaghirapan ko. Kailangan mong matutong tumayo gamit ang sarili mong paa. Ang yabang mo na talaga! Putol ni Rastro, mangit halatang biti ng lakas ng loob nito. Dati kapag inuutusan ka lang sa bahay, tikong bibig ka. Dahil wala akong boses noon. Diretsong sagot ni Salve. Pero ngayon, meron na. Tahimik na napatingin sa kanya sina Jamila, Leovix at Daxel. Hindi man sila nagsasalita, malinaw sa mga mata nila ang suporta. Hindi na nag-iisa si Salve ngayon. At higit sa lahat, hindi na rin siya ang dating Salve na kayang yurakan ng kahit sino sa pamamagitan lang ng masasakit na salita. Kung gusto mong magbago, kuya, dagdag niya, may iaalok ako sa iyo. Hindi pera, trabaho. Magsisimula ka sa ibaba, delivery, inventory, pagbubuhat ng supplies kung tatanggapin mo. Susunod ka sa patakaran gaya ng ibang empleyado. Kapag nagloko ka, tapos ka agad. Walang espesyal na trato dahil kapatid kita. Namula sa hiya si Rastro. Halatang gusto nitong tumanggi pero alam din nitong wala na itong ibang matatakbuhan. Hahayaan mo ba talaga akong maging utusan mo? Galit ngulit mahina nitong tanong. Hindi kita gagawing utusan, sagot ni Salve. Bibigyan kita ng pagkakataong maging marangal. Noon pa man, iyon naman ang kulang sa'yo. Napaupo si Rastro, nakatikom ang bibig.
Hindi na ito nakasagot. Doon na tuluyang humagulgol si Miraflor. Ngunit iba ang tunog ng iyak na iyon kaysa sa narinig ni Salve sa umpisa. Hindi na iyon simpleng pagmamakaawa dahil kailangan nila ng tulong. Parang may ibang bagay nang bumibiyak sa dibdib ng kanyang ina. Isang mabagal ngunit masakit na pag-amin na ang anak na pinakamababa ang tingin niya noon ang siyang pinakamatino sa kanilang lahat. Anak, nanginginig nitong sabi. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Napakasama ako sa iyo. Hindi sumagot agad si Salve. Marami siyang pwedeng sabihin. Marami siyang pwedeng isumbat. Ang bawat sigaw ng ina niya, bawat panlalait ni Rastro, bawat pananahimik ni Dionel ay nakaimbak pa rin sa kung saan sa kanyang alaala. Ngunit hindi niya nais na gawing entablado ng paghihinggat ang silid na iyon. Masyado na siyang maraming linampasan para bumalik sa pagiging alipin ng galit. Hindi ko kailangan ng mabilis na sorry, ma. Mahinahon niyang sabi. Ang kailangan ko, pagbabago. Hindi ko na mabubura ang ginawa niyo sa akin, pero hindi ko rin hahayaang sirain niyo pa ulit ang kapayapaang binuo ko para sa sarili ko. Tumambo si Miraflor habang umiiyak. Tatanggapin ko, kahit anong kondisyon. Hindi lahat, putol ni Salve, dahil may isa pa. Napatingin muli ang lahat sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, sabi niya, gusto kong pumunta kayo sa lumang bahay ni Lola Belen. Doon natin pag-uusapan ang susunod na hakbang. Hindi sa restoran, hindi sa harap ng media, hindi sa harap ng mga empleyado, sa lugar kung saan nagsimula ang pangarap ko. At doon, haharap tayo bilang tao, hindi bilang mayabang, hindi bilang pulube, hindi bilang biktima, kundi bilang mga taong kailangang umamin sa totoo. Hindi nila iyon inaasahan, ngunit pumayag sila. Sa totoo lang, wala rin naman silang kapangyarihang tumanggi pa. Sa sumunod na mga araw, agad na kumilo si Salve. Gamit ang kanyang abogado at accountant, sinuri niya ang mga papel ng pagkakasangla ng bahay ni Dionel at Miraflor. Totoo la, isinangla iyon sa isang private lender na kilala sa mabigat na interes. Sa tulong ni Leovics na may mga kakilalang marunong makipag-usap sa mga ganitong usapin, naayos ang paraan para hindi agad tuluyang maagaw ang bahay habang naaayos ang kabayaran. Hindi man naibalik agad sa dati ang lahat, ngunit nabigyan sila ng palugit at malinaw na plano. Samantala, si Yedra ay ipinasok ni Salve sa isang maayos na ospital sa siyudad. Hindi niya ipinagkatiwala sa pamilya ang proseso. Si Jamila at Nurse Celine pa nga ang nagbantay ng unang araw ng confinement para matiyak na walang kalukuhang mangyayari sa gamot o bayarin. Habang nakahiga sa ospital si Yedra, saka lamang unti-unti nagkaroon ng oras ang magkapatid na mag-usap ng walang halong sigawan o kompetisyon. Ate, mahina nitong sabi isang hapon habang nakatingin sa kisame ng kwarto. Noong naaksidente ako, doon ko naramdaman kung gaano kasakit ang maramdaman na pabigat ka. Siguro, ganyan ang pinaparamdam namin sa iyo dati, pero mas malala. Napatigin si Salve sa kapatid. Sa unang beses, naramdaman niyang hindi lahat ng nasa harap niya ay kailangang manatiling pareho habang buhay. May mga taong tunay ding nagigising kapag sila na ang tinatamaan ng buhay. Magpagaling ka muna. Mahina niyang sabi sa kapatid. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagsisisi. Gamitin mo na lang sa pagbabago. Ilang araw matapos nito, dumating ang takdang araw ng paghaharap sa lumang bahay ni Lola Belen. Tahimik ang lugar nang dumating si Salve. Maaliwalas na ang bakuran. May mga halamang itinanim ng mga skolar na tinutulungan niya. At sa gilid ay may mahabang hapag na kahoy na ipinagawa niya noon pa bilang alaala sa lola niyang mahilig magpahain sa simpleng lamesa. Dito niya inimbitahan ang pamilya niya, pati na rin sina Jamila at Teacher Ompong bilang mga taong saksi sa simula ng kanyang paglalakbay. Nang dumating sina Miraflor at Dionel, hindi na sila gaya ng dati. Wala na ang tikas na mapangmataas. Wala na ang yabang na parang may utang ang mundo sa kanila. Si Yedra ay bahagya ng nakakatayo sa tulong ng tungkod. At si Rastro, bagamang halatang hindi pa sanay sa pagkapahiya, ay tahimik lamang. Sa gitna ng hapag, naghain si Salve ng mga pagkain na una niyang natutuhang lutuin kay Lola Belen. Adobong may gata, sinigang sa bayabas, ginisang munggo, at ang espesyal na tapa. Hindi bilang palabas,
Hindi rin bilang pang-insulto, kundi bilang tahimik na paalala kung saan nagsimula ang lahat. Bakit dito mo kami pinatawag? Mahina ngunit diretso ang tanong ni Dionel. Dahan-dahang tumingin si Salve sa paligid. Dahil dito unang may naniwala sa akin at gusto kong dito rin matapos ang bigat na matagal kong dinala. Tahimik ang lahat. Si Teacher Umpong ang unang nagsalita. Ang hapag na to, hindi lang para sa pagkain. Para ito sa katotohanan. At parang iyon nga ang naging hudyat. Si Dionel ang unang umamin. Sa nanginginig na boses, sinabi nitong alam niyang maraming beses niyang pinili ang katahimikan dahil duwag siya. Alam niyang dapat noon pa man ay pinagtanggol niya si Salve laban sa pangmamaliit ni Miraflor at Rastro, pero mas pinili niyang umiwas para walang gulo. Ang hindi niya naisip, ang bawat katahimikang iyon ang siyang dahan-dahang sumusugat sa sariling anak. Patawarin mo ako anak, sabi ni Dionel, naningilid ang luha. Akala ko noon, basta tahimik ang bahay, ayos lang. Hindi ko nakita na ang katahimikan ko ang isa sa pinakamasakit na pananakit sa'yo. Si Miraflor naman ang sumunod. Matagal itong hindi makatingin ng diretso kay Salve. Noong bata ka pa, sabi nito, natatakot akong maging katulad mo si Rastro. Simple, tahimik, kontento sa maliit. Gusto kong may ipagmamalaki akong anak. Kaya pinilit kong si Rastro ang itulak ko, kahit mali. Ikaw ang naging madali kong maliitin dahil alam kong hindi ka sasagot. Natigilan si Salve sa pag-amin na iyon, hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil ngayon lang niya ito narinig ng malinaw mula mismo sa ina niya. Naging bulag ako sa pagmamalaki. Hikbi ni Miraflor. Akala ko ang tagumpay ay nasa magarbong trabaho. Sa anak na kayang ipangalandakan sa iba. Hindi ko nakita na ang anak na totoong may lakas, may tiyaga at may puso. Nasa harap ko na pala noon pa. Tahimik lamang si Salve. Hindi madaling burahin ang sugat, ngunit ang marinig ang ina niyang aminin mismo ang kasalanan ay parang unang pagkakataon may isang pinto sa loob niyang unti-unting nagbukas para sa kapayapaan. Si Rastro ang pinakahuling nagsalita. At sa lahat, siya ang halatang pinakanahihirapan. Ako, nagsimula ito, pero natigilan. Hindi ako marunong mag-sorry. Matututunan mo, payapang sabi ni Salve. Napahigpit ang kamao ni Rastro sa katuluyang bumuntong hininga. Naiinggit ako sa iyo noon, kasi kahit ikaw lagi ang pinapagalitan, ikaw pa rin yung may silbi. Ako yung paborito. Pero wala naman akong napapatunayan. Kaya lalo kitang pinapababa. Akala ko kapag pinamukha kong maliit ka, lalaki ako. Walang nagsalita. Kahit si Teacher Umpong ay tila hinayaang tuluyang ilabas ni Rastro ang lahat. Pero hindi pala. Mahina nitong dagdag. Mas lalo lang akong lumiit. Matagal na katahimikan ang bumalot sa buong hapag matapos ang lahat ng pag-amin. Sa huli, si Salve ang nagsalita. Hindi ko kayo mapapatawad ng parang walang nangyari. Hindi rin ako babalik sa dati nating samahan na parang okay na ang lahat. Pero pipiliin kong huwag dalhin habang buhay ang galit. Ang tulong na ibibigay ko, hindi dahil deserve nyo agad, kundi dahil ayokong maging katulad ng sakit na naranasan ko noon. Pagkatapos noon, isa-isa niyang inilatag ang magiging maayos at malinaw na ayos para sa bawat isa. Si Edra, matapos ang gamutan at physical therapy, ay bibigyan niya ng pagkakataong tumulong sa Belen Culinary Scholarship Kitchen, kung saan naghahanda ng pagkain para sa feeding program at sa mga working student na tinutulungan ng foundation. Hindi ito pabor. Gawain itong may disiplina at may oras. Ngulit swak sa unti-unting paggaling nito. Si Dionel naman ay inanyayahan niyang tumulong sa community garden ng restaurant, isang proyektong nagtatanim ng gulay para sa ilang branch at para rin sa feeding program. Hindi kalakihan ang kita roon, ngulit marangal at tahimik na trabaho iyon, bagay sa lalaking marunong ng yumuko sa pagkakamali. Si Miraplo ay inalok niyang mamahala sa kusina ng feeding program tuwing Sabado.
Hindi bilang boss, kundi bilang volunteer na kailangang matutong maglingkod ng walang yabang. Sa unay natigilan ito, pero tinanggap din marahil dahil alam nitong iyon ang unang totoong hakbang para mapatunayan na seryoso siya sa pagbabago. At si Rastro, gaya ng sinabi ni Salve, ay nagsimula sa pinakailalim. Ilang linggo matapos ang hapag na iyon, nakita ng ilang tao sa bayan ang dating paboritong anak ng pamilya Maristela na nagbubuhat ng kahon ng gulay at karne sa delivery van ng Lutong Belen. Mainit, mabigat, nakakapagod at walang special treatment. Ilang beses din itong muntik ng sumuko. Pero sa tuwing naaalala nitong wala na itong ibang takbuhan, napipilitan itong lunukin ng hiya at magtrabaho ng maayos. Hindi naging himala ang lahat, hindi isang sorry lang at biglang naibalik ang nasirang tiwala. May mga araw pa ring mailap si Salve. May mga pagkakataong nagbabalik ang alaala ng mga pangungutya. May mga sandaling napapansin niyang nag-aalangan pa rin siyang tawaging Ma si Miraflor ng walang kirot. Ngunit sa kabila noon, totoong may nangyayaring pagbabago. Hindi mabilis, hindi perpekto, pero totoo. Makalipas ang ilang buwan, muli nagkaroon ng simpleng hapag sa lumang bahay ni Lola Belen sa tapat ng bahay. Hindi na ito puno ng tensyon tulad ng una. Si Yedra ay nakakalakad na ng maayos. Si Dionel ay may itim na kuko dahil sa pagtatanim, ngunit mas payapa ang mukha. Si Miraflor ay mas tahimik na at sa unang pagkakataon marahil sa buhay nito, natutong makinig kaysa manghusga. At si Rastro, kahit hindi pa ganap na nagbabago, ay hindi na rin ang dating lalaking puro yabang at wala namang paninindigan. Habang pinagmamasdan sila ni Salve mula sa dulo ng hapag, napangiti siya ng bahagya. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil sa wakas, ang sakit ng nakaraan ay hindi na siya kinokontrol. Kinagabihan, matapos magsialisa ng lahat, umupo siyang mag-isa sa lumang bangkito ni Lola Belen sa tapat ng bahay. Hawak niya ang recipe notebook na minsang naging simula ng lahat. Mula sa munting karinderya, sa panghahamak, sa una niyang kalan, hanggang sa 10 restaurant na ngayon nagbibigay buhay at kabuhayan sa napakaraming tao. Mula sa malayo, tanaw niya ang mga ilaw ng isa sa kanyang mga branch. Sa hangin ay may halong amoy ng nilulutong bawang at sibuyas mula sa kusina. At sa katahimikang iyon, malinaw niyang naramdaman ang isang bagay na matagal niyang hinintay ngunit hindi pinilit hanapin. Ang kapanatagan, hindi niya nakuha ang tagumpay para lang ipamukha sa pamilya niyang mali sila. Hindi rin niya binuo ang lahat para balikan sila ng ganti. Ang totoo, binuo niya ang buhay na iyon para sa sarili niyang dignidad, para sa alaala ni Lola Belen, para sa mga taong naniwala sa kanya noong wala pa siyang pangalan, at para sa mga kabataang tulad niya noon na nangangailangan lang ng isang taong magsasabing, "Kaya mo." At kung may isang aral mang iniwan ang buong paglalakbay niya, iyon ay ito. Ang taong minamaliit dahil karinderya lang ang pangarap ay maaari palang maging ilaw ng kabuhayan, pag-asa at pagbabago ng maraming buhay. At sa huli, ang babaeng minsang pinagtawanan sa hapag ng pamilya ay siya ring natutong maghanda ng huling hapag. Hindi para maghigante, kundi para wakasan ang yabang, buksan ang daan sa pagbabago at tuluyang isara ang sugatang kabanata ng kanyang nakaraan.